fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Born Again Oneness mga kapatid and Reform. Ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na mahalaga ang bautismo sa tubig sa kaligtasan. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay mahalaga ang bautismo sa tubig sa kaligtasan. So affirmative natin si Pastor Mark at negative naman si Dr. Denmar mga kapatid. So before natin start ang debate, so explain ko muna yung mangyayari. So meron tayong 10 minutes na presentation at 10 minutes din ng rebuttal. 7 minutes ang ating cross at same din sa second cross. Meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauuna dyan si negative, mahuli si affirmative. Sa ating rules, Russia TV standard rules pa din yung ating gagamitin. At sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng patakaran? Yes, Bro Russia, sa ngayon. At sang-ayon din ba ang ating negative?
Yes po, sumasang-ayon po, Mr. Moderator. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding sabihin kung ano yung um, parang mga educational attainment or related doon sa pagre-reliyon, kung ano yung sino kayo. So, unahin natin ang ating affirmative pakilala ka. Okay. Good evening sa lahat. Mapagpalang gabi. Ako po si Mark Cumbao, magpapatunay na ang water baptism ay napakahalaga po sa kaligtasan. Hindi po 'to dapat baliwalain at bigyan ng walang halaga, bigyan ng halaga. Nabuo po ang aming napagkasunduan namin yung temang ito dahil itong aking kaibigan na si Bro Denmar, bagamat ako ay natutuwa sa kanyang pagkaalaya sa ilalim ng kautusan, sobrang naging extreme naman po, naging extreme na kung saan naman yung pinagagawa yung bunga ng ating pananampalataya at bunga ng ating kaligtasan ay inaalis na bahagi ito ng kaligtasan. Kaya sa ngayong gabing ito ay isang malaking pribilehiyo na nagkaroon kami ng oras para ito ay pag-usapan at itama ang dapat itama. Ila po nawa ay tapusin nyo hanggang dulo dahil naniniwala ako marami po akong mapapasadahan ditong iba-ibang klaseng paniniwala, maling perception pagdating sa bautismo. Maraming salamat. Okay, at yung ating negative pakilala naman. Okay, so good day sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, saan man kayo nabot ng debating ito. At kung kailan nyo man mapanood dito sa Facebook at sa YouTube, binabati ko po kayong lahat, mapa-online. At dito rin sa Discord na ating kinapapalooban dito sa Debaters Convention. So, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo nagkaroon na naman ng pagkakataon ihayag ang ating pinapaniwala ang katotohanan, mga kapatid. So I am your lowly servant in Christ, your brother in faith, who holds the Reformed theology, the old creationist theory, also the New Covenant theology, and also Arminianism type of soteriology. So marami tayong pinanghawakang frameworks. Bagaman iba-iba, but it will all lead us to Christ. So isa lang yung ating tagapagligtas, and it is the sovereign God, the cause and the finisher of our faith. Kaya we believe that glory to God alone, or soli Deo Gloria, mga kapatid. So after this debate, we expect, mga kapatid, kayo po na mga nakikinig, kayo po ang aking ina-address dito dahil kayo po ang mahalaga na maunawaan po natin kung ano ba yung role ng baptism sa ating buhay na bilang isang Kristiyano. At ano nga ba yung sinasabing baptism? Kasi marami hong uri ng baptism at ang baptism, ito po siyang pinaniniwalaan nating outward sign ng ating faith. Sinabi na nga ni Mark kanina na bunga ito ng kaligtasan. So ano nga ba yung part niyan sa ating Christian soteriology pagdating sa Reformed perspective, So yun lamang, maraming salamat, Brother Rasha, and back to you. So mga kapatid, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon. Huwag di kayong mahiyang magtanong dyan, mga kapatid, dahil mamaya babasahin natin ang ating mga comment dyan. Isang special shoutout pala sa aming mga kasama dito sa Debaters Convention na pinangungunahan ni Brother Albert Hinkel, mga kapatid, ng Victory Church. Nandito din si Brother Martin ng Preterism. At nandito din si Pastor Shimaya ng End Time Church. Nandyan din si Bantay Pinto, Jacob ng Saksi ni Cristo, at si Sister Nena, yung Mother Earth namin sa Catholic.
So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na mahalaga ang bautismo sa tubig sa kaligtasan. Brother Mark o Pastor Mark, your time starts now. Okay, start na po ako. Okay. May tatlong bahagi yung aking magiging presentation. Una, unang bahagi, itatama ko yung maling perception pagdating sa water baptism. Pangalawa, ipaunawa ang kahalagahan ng water baptism. Pangatlo, ay kailangan mapapasadahan ko dito yung yung buhay na pananampalataya kasi madalas na nagkakaroon ng nagiging resulta kaya binabaliwala na yung pagsunod dahil sa paniniwalang faith alone. Kailangan dapat itama 'yon sa pamamagitan ng siguro para mas maging malinaw, dapat palitan nating living faith alone. Okay? Dapat buhay na pananampalataya lamang. Okay? Dapat siguro itama natin 'yan, no? Kasi nagkakaroon ng maling maling perception pagdating sa pananampalataya. At tandaan po natin, ito po ay may patay at buhay na pananampalataya. Mamaya papasadahan ko yan sa bandang huli. Simulan ko na po, no, na itama ang ating katunggali sa kanyang maling perception pagdating sa water baptism. Okay? Ano po ba dapat ang itama ko sa ating katunggali? Unang-una pong dapat kong itama na hindi daw to bahagi ng kaligtasan. Ang water baptism ay hindi bahagi ng kaligtasan. Ang linaw nito sa John 3:3 hanggang 8 or 5 na lang natin. Sa 5 na lang natin. Ipanganak sa tubig, Bro Denmark, ipanganak sa tubig at espiritu. Okay? Yung tubig ba dito, water baptism? Ay malinaw. Bakit po? Sa 1 Peter, ito'y larawan, no, ng bautismo na nagliligtas sa atin. Hindi ko na babasahin detalyado yung mga talata kasi naniniwala ako sa dami ng talata ay talaga namang mauubusan ako ng oras at tingin ko kukulangin ng 10 minutes. Okay? Linawin ko po. Lumabas mismo sa bibig ni Yeshua na kailangan natin ipanganak sa tubig at espiritu. Ngayon, bago ko bigyan ng diin yung John 3:5 na yan, John 3:5, punta ko muna yung Acts 10:47, tsaka Acts 8:36, tsaka 38. Anong kailangan natin maunawaan sa dalawang talatang ibinigay ko? Sinasummary ko na lang dahil 10 minutes lang, no? Napakiksi. Sa Acts, si Peter. Sa Acts 10, si Peter. Sa Acts 8, si Felipe. Ano yung common denominator? Ano yung common sa kanilang pahayag? Hindi mahadlangan, Bro Denmark. Huwag mong hadlangan ng water baptism. Huwag, kasi ito ay bunga ng pananampalataya at ng pagkatanggap nila ng Espiritu Santo, Bro Denmark. Linawin ko po, baka hindi na nakuha agad ng ating katunggali, no? Sa Acts 10:47 tsaka Acts 8:36-38, nagsitanggap ng Espiritu Santo at sumampalatayang si Yeshua ay anak ng Diyos, hindi daw mahadlangan ang tubig. Ano po yung nabanggit, Bro Denmark? Tubig, bautismo sa tubig. Okay, balikan natin si John 3:5. Nababanggit yung kapanganakan sa tubig. Bakit nga ba nabanggit yung kapanganakan na naman sa tubig? Ba't po binabalik na naman, Mark, dun sa tubig? Malinaw kasi ang tubig ay simbolo ng paglilinis. Talataan natin si Bro Denmark. Ephesians 5:26, Acts 22:16, Hebrew 10:22, John 13:8-10, 1 Peter 3:20-21. Tatanggihan mo pa ba, Bro Denmark, ang water baptism? Ito ay simbolo ng paglilinis. Okay. Bigyan natin ng diin yung John 3:5. Kapanganakan sa tubig. Bakit nga ba kapanganakan sa tubig ang water baptism, Bro Denmark? Mahirap bang unawain? Pag binautismo, nilulubog ka, ito ay
pagpapakitang inililibing ka. Nagiging kabahagi ka ng kamatayan ni Yeshua, sa kanyang kamatayan at kalakip ka rin niyang makakasamang mabuhay mula sa mga patay. Okay, mabasa yan sa Romans 6:3 to 5 at Colossians 2:12. Ang bautismo po pala, kaya pala inilulubog, hindi winiwisikan. Okay? Bakit nilulubog? Kasi ito'y reenactment ng ating pagkamatay. Nagiging kabahagi tayo na inililibing tayo sa tubig para ganapin yung kamatayan, at pag-ahon natin, makatanggap ng Espiritu Santo, at ito'y tumutukoy naman sa pagkabuhay at paglakad natin sa bagong buhay, paglakad sa Espiritu. Linawin natin, no? Ito po yung maiksing kahulugan ng born again. Bakit maiksing kahulugan ng born again? Ang bahagi ng pagiging born again ang ipanganak sa tubig. Bakit? Kasi pinapatay natin yung unang kasunduan natin, Bro Denmar, sa ilalim ng kautusan. Pinapatay natin yung unang kasunduan. Namamatay tayo sa unang kasunduan. Bakit? Ano yung unang kasunduan? Nasa Jeremiah 31:31 yan eh. Nakipagtipan tayo ng una sa Ama, nakipagtipan tayo sa pamamagitan ng kautusan, at makipagtipan siya ng panibago sa pamamagitan ng biyaya. Kaya, maiksi, no? Sobrang hisi talaga ng oras. Namatay tayo sa unang kasunduan, o unang tipan, unang covenant, namatay tayo, dahil yun ay ginawa natin sa pamamagitan ng paglubog sa tubig, at pag-ahon natin, ito ay pagkabuhay na muli, meron na tayong pagkakataon, Bro Denmar, na pumili sa pagitan ng kautusan o ng biyaya. Dito papasok yung kapanganakan naman sa Espiritu, Bro Denmar. Ito na yung kapanganakan sa Espiritu. Pasok tayo sa... Ngayon, natalataan natin to, no? Si Bro, para hindi natin, may referensya si Bro Denmar. Yung kapanganakan sa, nasa Galatia, mamaya bibigyan ko talata sa Galatia sa Romans 2, may dalawang klaseng kapanganakan sa ilalim ng alipin na si Hagar, at sa pagkakapanganakan kay Sarah. Yun yung anak niyang si Isaac. Anak ni Hagar si Ismael, na kung saan ano ang sinisimbolo nito? Ay ang kapanganakan pala sa laman ay pagkaalipin sa kautusan. Pagkailalim sa kautusan. Ang bagong kapanganakan sa Espiritu o sa pangako ay yung kapanganakan kay Isaac, kapanganakan sa malaya. Ngayon, ano maunawaan natin? Nung tayo ay nagkaroon ng pangalawang kapanganakan, panibagong buhay, kailangan natin itong ipagpatuloy sa pamamagitan ng pagpapailalim sa biyaya. Ito yung Espiritu. Ngayon, paano ba magpailalim sa Espiritu, Bro Denmar? Paano ba magpailalim sa Espiritu? Sa kapanganakan, paano ba maipanganak sa Espiritu? Sa pamamagitan na tayo ay hindi na nasa ilalim ng kautusan, na kung saan ang ating pananampalataya, ang nakapagligtas, hindi po yung mga pagsunod natin sa kautusan. Kaya living faith, no? Living faith alone. Bakit living faith? Dahil wala pa man yung gawa, hindi pa ipinapanganak ang tao, wala pang gawa, ay pwede ka ng kawaan, pwede ka ng maligtas, lalo pa sa mga sumasampalataya. Bigyan ko to ng ipaliwanag natin to, no? Tandaan po natin, in general, naligtas ang tao sa biyaya, naligtas ang tao sa awat habag ng Diyos. Pero bakit dapat tumugon ng tao sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya para kalugdan? Tandaan po natin, magkaiba po yung kinalugdan. Okay? Tandaan po natin, may yung pagkakaiba ng kinalulugdan sa kinaawaan. Kapag tayo wala pang muang sa mabuti at masama, wala pa tayong
kapasidad para ma-distinguish ang tama at mali, ayan ay kaawaan ng Diyos, biyaya ng Diyos na kaawaan ang i-apply. Pero kapag tayo, alam mo na ang tama at mali, Bro Denmar, sabi sa'yo, magpabautismo ka sa tubig. Ayaw ni Bro Denmar. Hindi na mahalaga yan, hindi na mahalaga yan. Ang tawag dyan ay, yung pananampalataya ay patay. Oo, ang problema, patay yung pananampalataya, ibig sabihin yung pananampalatayang hindi naka-tune in or nakaayon sa aral ng Diyos, ito'y mali, patay, o kaya hindi totoo. Okay? Kailangan may saving faith tayo na kung saan hindi na doon titignan ng Diyos, hindi Time. susukatan ng Diyos. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Dr. Denmar, 7 minutes bro. Okay. Your time starts now. Okay. First question, Brother Mark, kasi nasa paksa natin, mahalaga ang bautismo sa tubig para sa kaligtasan. Bro Mark, question ko, I want to clarify, no? Again, yung sinasabi mong mahalaga, no? Pag sinabing mahalaga, saan siya naging mahalaga per se? Okay? Mahalaga dahil ito yung bunga ng ating pananampalataya at kaligtasan. Nauna na yung pananampalataya, sumunod ang kaligtasan, hindi mo pwedeng alisin yung bunga na nasa susunod sa ating kaligtasan. Hindi pwedeng alisin yung bunga. Okay. So, ibig mo bang sabihin, no? Ibig mo sabihin, tinitignan pa ng Diyos yung gagawin mo, yung pagpapabautismo mo, para matukoy niya na totoo kang nananampalataya? Yes or no? Ay, no, kasi hindi mo katulad ang Diyos, Bro Denmar. Ang Diyos, alam kung anong pananampalatayang meron ka kung patay. Oo, alam agad. Pag sabi, sumasampalataya ako sa Diyos, ay patay yung pananampalataya ng Bro Denmar. Kasi ayaw naman, matigas ang ulo, ayaw ng water baptism, ayaw ng aking kautusan. Oo, ay hindi maliligtas yan. Ganun lang kasimple yung Bro Denmar. Okay. So, follow-up question ko doon sa second question ko kanina, no? Dahil hindi kailangan ng Diyos na makita yung gawa mo na pagpapabautismo mo para malaman niyang tunay yung pananampalataya mo. So, therefore, Bro Mark, no? Kahit pala hindi magpabautismo ang isang tao, alam ng Diyos na tunay ang pananampalataya niya, yes or no? Ay no, kahit hindi. Pag yung salitang kahit hindi, kinukontra mo na agad eh. May pananampalataya, kaya lang Bro Denmar, mali. Hindi nakakaligtas. Bro Denmar, baguhin mo na yan. Nakalipat ka na nga sa ilalim ng nakalis ka na nga sa ilalim ng kautusan. Itama mo na lang yung pananampalataya mo, Bro Denmar. Itama mo na lang, ha? Okay. Next question. Okay. So, ikaw nagsabi na hindi ikaliligtas yung pananampalataya na walang bautismo. Tanong ko sa iyo. Okay. Ibig bang sabihin yung bautismo ay requirement or condition for justification? Yes or no? Ay no, hindi siya requirements. Pero mahalaga siya kasi hindi mo pa man nagagawa, ligtas ka na eh. Wala pa yung gawa, wala ka pang ginagawa. Hindi ka, sabi nga sa Romans 4:5, yung hindi nga gumagawa eh. Sumampalatay, ligtas. Wala pa yung gawa, pero alam ng Diyos kung pananampalatay mo, Bro Denmar, ay hindi matigas na puso. Hindi matigas ang ulo mo. Alam ng Diyos yun. Okay. So, susundan kita dyan. So, naniniwala ka o ina-affirm mo na ang tao ay naliligtas sa pananampalataya lamang. Confirm ko muna, tama ba yun? Tama or mali? Tama, pero dapat natin bigyan ng linaw. Tama kung yung pananampalatayang tinutukoy mo ay buhay na pananampalataya. Bagamat hindi pa tayo nakakagawa, pero dahil buhay yan, gagalaw at kikilos, gagawa yan. Alam ng Diyos kung buhay yung pananampalataya, Bro Denmar. Pero ngayon pala, ayaw mo yung kautusan ng Diyos eh.
Paalam na lang Diyos ang tigas ng ulo mo. Alam na. Okay, next question tayo. Okay, next question. Okay, papaano, Bro Mark, ang isang tao kapag ka hindi nabautismuhan, ligtas pa rin ba yun kahit nananampalataya siya na si Jesus ang tagapagligtas niya? Yes or no? Yes na yes, kasi nga living faith alone nga ako. Hindi pa nga tayo gumagawa. Nung oras na sumampalataya tayo, ligtas tayo kasi alam ng Diyos kung yung pananampalataya mo, Bro Denmar, kapag nakakita ka ng tubig, walang makakahadlang sa'yo para mabautismo. Hindi, andyan na yung tubig, aayawan mo pa tatanggihan mo pa babaliwalain mo pa Ibig sabihin, yung alam ng Diyos na patay yung pananampalataya mo sa una pa lang. Oo. Okay? Okay, so alin ang mahalaga sa kaligtasan? Yung pananampalataya mo na naniwala ka na si Kristo ay tagapagligtas o yung tubig na pinaglubugan sa'yo? Yung pananampalataya natin sa Diyos, yun yung mahalaga. Pero po, wag po nating ihiwalay na bahagi ng kaligtasan yung bunga ng ating kaligtasan. Bunga nga yun, bahagi yun ng puno. Yung puno, di ba? May ugat, may sanga, may mga dahon. May bunga rin po yun. Huwag mong alisin yun sa buong bahagi ng kaligtasan. Importante yung Bro Denmar. Oo. Okay. So, next question ko dahil sa may bunga ng kaligtasan. Okay, so meaning, sinasabi mo dito na yung bautismo na bunga ng kaligtasan ay kailangan makita ng Diyos dahil kung nanampalataya ka, tapos hindi ka nagpabautismo sa tubig, wala yung kaligtasan mo. Tama ba o mali, Bro Mark? Mali kasi alam ng Diyos kung hindi ka magpapabautismo. O alam ng Diyos yung iniisip mo, Bro Denmar. Nung nasasabi mo ako'y sumasampalataya sa Diyos, alam ng Diyos kung yung pananampalataya mo ay patay. Kaya hindi na kailangan antayin pang tatanggi kang magpapabautismo ka. Hindi na kailangan antayin ng Diyos yun. Alam agad. Huwag mong itulad sa iyo ang Diyos, Bro Denmar. Huwag mong itulad sa iyo ang Diyos. Okay, so eto ay papakonfirm ko lang ulit sa iyo, Bro Mark. Yung isang nananampalataya sa Panginoong Kristo, tumanggap sa Kanya. Tanong ko sa iyo, hindi nabautismuhan. Situational, hindi nabautismo, pero nanampalataya. Sabihin na natin, nasa aeroplano, nasa disyerto, walang tubig, Bro Mark. Ligtas pa rin ba siya? Yes or no? Amen, amen. Amen, amen. Kasi nga po, Bro Denmar, ang kaligtasan po ay nagsimula na nung sumampalataya siya. Pero sabi nga sa Acts 10 tsaka Acts 8, hindi mo mahadlangan. Bro Denmar, huwag mong hadlangan. Na ikaw'y tumanggap ng Espiritu Santo at ng sumampalataya kay Yeshua, ay mahadlangan ang tubig, bautismo sa tubig. Hinahadlangan mo, Bro Denmar, kasalanan po yan. Itama mo na hanggat may pagkakataon, ha? Salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. At dako tayo sa kanyang negative presentation. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout dito kay Emmy Alfonso, sa aking mga sister dyan, kay Sis Emmy, Sister Maria, Sister Grace Barrios at Sister Nena. Shoutout din kay Carl Frederick. Sabi niya, ina-explain ko na yan sa iyo, bro. Ang baptism ay bunga ng pananampalataya, hindi requirement para maligtas. Essential ang bunga pero walang kinalaman sa kaligtasan. Shoutout din kay Pastor Jeremy Lamlon, ibang oneness si Mark. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Jose Vaire, Di Banatan mo Mark. Shoutout din mga kapatid. Dito kay Pastor Eric, Bro Rasha, mukhang di na natin maabot si kapatid na Denmar. Doktor na pala siya, pero sa panig niya ako dito. Bagamat kaibigan din natin itong si Bro Mark. Shoutout din kay Brother Ron Fernando. Bro Rasha, pakisabi kay Dr. Denmar, walang makakatalo sa doctrine of baptism in the name of Jesus Christ. Go, Pastor Mark Cumbao. Shoutout din mga kapatid kay Pakada. Paano kung nabautismuhan at hindi naman save at hindi nakikita sa kanyang buhay at siya ay nabautismuhan? Ibig po bang sabihin, ligtas pa rin dahil nabautismuhan? Shoutout din mga kapatid dito kay Albert Hinkel. Doon daw napakita na nanampalataya siya kasi nagpabautismo. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Jeremy Amlon. Paano naging faith alone kung may bautismo sa tubig? At
Brother Zach, sabi niya, nakikilala ang mga tunay na ligtas dahil sa water baptism. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa negative presentation. Dr. Denmar ng Reform, your time starts now. Okay, so good evening to all. Pax et bonum, mga kapatid, mga kaibigan. Again, ang affirmative nag-fail po sa kanyang role. Ang ginawa po ng affirmative, instead po na magtayo, ang ginawa, nag-rebut. No? Sabi niya, no, yung pinakaunang pahayag niya, no, sasagutin natin. Itutuwid natin. No? Kaya dito, positioning pa lang po eh. No? Mali na. Bakit? Nag-rebut po kaagad ang affirmative. Dapat hindi niyo po ginagawa yun. Kasi wala pa po akong statement. That is a prejudgment. Kaya dito, makikita natin, gusto ko nga sanang itanong pero mamaya na. Na-review ba ni Pastor Mark yung 1689 Baptist Confession of Faith? Doon po sa 1689, at kahit po sa Westminster, no, hindi po tayo tumatanggi, no, unang-una, na ang ikaliligtas ng tao ay faith alone. Okay? Hindi tayo tumatanggi doon na ang way ng kaligtasan is faith alone. Okay? We also do not reject that the baptism is a product of faith. But natin kina-qualify yung kanyang proposition, ang sabi niya, mahalaga ang water baptism sa kaligtasan. Okay. Ano po ibig sabihin nun? Ito po sabihin nito, no? Meritorious ang water baptism sa kaligtasan. Kaya nga po tinatanong ko siya kanina eh. Sabi ko, no? Halimbawa, isang taong nananampalataya o walang tubig, nasa disyerto, nasa eroplano. Di ba? Walang tubig. So, paano po yun? Sabi niya, ligtas pa rin na nananampalataya. Mga lang unang pang ina-affirm yan ni Bro Mark. Kami dalawa, nag-agree na siya sa akin na faith alone ang way ng kaligtasan. No, hindi na kailangan lecturean about New Covenant theology. No, na dahil ito yung New Covenant, tapos na ang Old Covenant system, you don't have to. Kasi unang-una, hindi tayo nagtatalo dyan. Binabakudan ko na po yan, hindi tayo nagtatalo dyan. No? Ang pinagtatalo na natin, ginagawa niyo pong meritorious ang water baptism. No? Ngayon po, ang ating itatayo dito, yung kanyang sinagot. No? Yung sabi niya, kahit daw nasa disyerto, kahit daw nasa eroplano, sumampalataya sa Panginoon, sa Kristo, walang tubig. Ligtas. Yun po pag-affirm sa negative. Dito po, napapatunayan natin, wala talagang nakita ang affirmative. No, bakit? Isa po sa senaryo sa New Testament is the thief on the cross. Alam naman natin na mayroong magnanakaw doon sa krus sa Kalbaryo, sumampalataya sa Panginoon sa Kristo. Sabi niya, naniniwala ako. Na ikaw, anak ng Diyos, isama mo ako sa paraiso. Alam po yan ni Brother Mark, no? Yung ba? Nabautismuhan ba yun? Hindi po. Pero, ano sabi ng Panginoon? Tungkol ng Panginoon sa Kristo, sinabi niya ba, magpabautismo ka muna? No. Hindi niya sinabi, magpabautismo ka muna. Bro Mark, ang sabi niya, no, isasama kita ngayon din sa paraiso. Diba po? So, napakaliwanag po, no? Pananampalataya, the belief. No? Ito po in the core perspective, ganito po natin ila-line up yan, no? Naniniwala po si Brother Mark sa total depravity. Good for you. Naniniwala ka sa total depravity na isang tao patay sa kasalanan, no? At muling binuhay ng Panginoon Diyos, kaya siya nakapanampalataya. Okay. Very good. Because, walang patay sa pananampalataya tapos sa pabautismo. Ito po, gusto ko po i-establish ito. Okay. Gusto ko po i-establish ito. Bakit
po sa churches, no? Marami pong nagpapabaptize at marami ring lumalabas. Ito po, in reality, in denomination or any sect, no, kahit sa IMC, Mormons, SDA, sa Evangelical, sa Methodist, and any other denominations, no, bakit may mga lumalabas pa rin despite na nabautismuhan, and then minsan nagmamaslim, minsan nag-atheist, no? And sometimes, no, they were lost in faith. Talaga nag-apostasy, no? So, this is my question, no? Kung talaga nakakaligtas ang bautismo, at ito ang patunay na tayo ay ligtas, why they are acting contrary to the claim? Okay? This is reality. You cannot argue with it. No, this is the reality na maraming nagpabautismo, pero ang tanong dyan, no? Ang tanong dyan, is it enough to prove doon lang sa bautismo na ikaw ay ligtas? Of course not. No? So, hindi lang po yun. Okay? We believe on progressive sanctification, but we do not believe that baptism is only the product of faith or the evidence of faith. It doesn't matter po sa mata ng Panginoon yung sabi ni Brother Mark, yung product, kasi alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos na mananampalataya ka. Alam niya na. Okay? Alam niya na. So, for him, it doesn't matter na makita ng Diyos yun. So, bakit ka pa nagpabaptize after all? Nagbabagkaan po kasi, it seems to me na nagbabagkaan na sinasabi niya, minsan, hindi na kailangan manampalataya ka ng faith. Tapos maya papasok niya, kailangan makita yung evidence of faith. Hindi ko maintindihan kasi it was very contrary. Ngayon, pupunta ko po isa-isa yung kanyang ginamit na talata, no? Unahin po natin yung John 3:3. No, konti na lang yung time ko, no? John 3:3. Wait lang po, ha? Okay. John 3:3. Punta natin yung aking presentation. Wait lang, ha? Okay. Okay, John 3:3 tayo. Okay. Dito po sa John 3:3, wait lang po, ha? Sa John 3:3, kinukorek po ng Panginoong Kristo diyan ayan, yung nagtatanong sa kanya si Nicodemo. Ang context po niyan ay nasa Ezekiel chapter 36, verse 25 to 27. Tingnan niyo po, no? Nag-assume lang si Brother Mark na yan po ay water baptism. But it doesn't mean to be water baptism. Doon po sa Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, it was about cleansing, no? Not by water, no, but this is what you call sabi diyan, no, spirit renewal, no? Spirit renewal po siya, no? So we interpret it as na nag-rebuke siya kay Nicodemus, no? And punta natin yung Acts 2:38 na sinasabi niya. Pag ibababa po natin doon sa Acts 2:41, ano po mababasa natin sa Acts 2:31? Those who received His word were baptized. Okay, so ano po ang nangyari una? Sumampalataya muna, nakarinig, spiritual calling, binuhay na mapuli ng Diyos, nagkaroon ng faith, and then at saka ng pabautismo. Po, these were people who were already saved. Okay, dahil sa kanilang faith. But it doesn't say na sila dahil sa baptism. So therefore, we don't see or we don't feel that baptism is necessity if pinaqualify natin, if it will be the cause of justification, no? So another verse niya, yung Acts 10. Okay, yung Acts 10, yung Acts 8 muna. Sa Acts 8, sa verse 13, also believe
and after baptized, yun na naman po ang context, no? And then ganun din sa Acts 10, no? So sa Acts 10, hindi po nakita dyan ni Brother Mark na yung verse 43, everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. So, nauna po talaga yung salvation. So hindi po cause ng justification yung baptism. No, kahit yung 1 Peter nga po na binanggit niya, 1 Peter chapter 3 verse 21. Okay. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Pastor Mark, 7 minutes. Your time starts now. Unang tanong ko, Brother Mark, ipinangaral po ba ng mga apostoles water baptism? Oo, hindi? Yes, ipinangaral doon sa Book of Acts. But hindi nila ipinangaral as necessity as if it is the cause of your justification. Hindi po siya meritorious sa kaligtasan. Okay, next question. Right. Ipinangaral din po ba ni Yeshua water baptism? Oo, hindi? Yes, if you assume that John 3:3 is about water baptism. But again, yung John 3:3 is quoted to Ezekiel chapter 56 verse 25 to 27 na ang interpretation is spirit renewal or tinatawag nating regeneration, not water baptism. Okay? So, linawin mo yung interpretation mo diyan. Baka you might want to consider that. Sundan ko yung paliwanag mo, Brother Mark. Yung kapanganakan sa espiritu or kapanganakan bautismo sa espiritu, paano natin isasagawa yan, bro? Paano inuutos sa atin, paano natin gagawin yan, bro? Okay, hindi po natin gagawin yan. Because in our belief in reform perspective, ang Diyos po ang gumagawa ng regeneration. Titus chapter 3 verse 5, the washing through the Holy Spirit. The washing of regeneration. Ang Panginoon po kasi ang gumagawa lahat. When we say monergism, God works alone for our salvation. No human cooperation kasi yan po ang nagiging problema dahil nagpo-fall ang tao. Next question. Okay. Sundan ko ulit yung paliwanag mo, bro. Malinaw yung premise mo na. Malinaw, hindi natin susundin yon, kundi gagawin ng Diyos sa atin yon. Tama ba? Bigyan diin ko yung pahayag mo na hindi natin susundin yon. Ang Diyos ang gagawa nun. Tama po ba? Yun ang malinaw na sagot mo? Oo, hindi? Okay, mali po. Mali po yung premise niyo. Kasi po, wala po ko sinabi na hindi susundin. Ang sabi ko, hindi po yan gagawin ng tao dahil ang Diyos ang magre-regenerate sa kanya. No? Dahil sa paniniwalang reform, no, ang tao ay patay. Dead in trespasses and sins, wala siyang magagawa sa kanyang sarili. So therefore, since his human nature is severely tied, yung kanyang will is severely tied with his human nature, wala siyang magagawa. So therefore, it needs an eternal force. Puntahan ko yung John 3:5. Magkaiba po ba yung kapanganakan sa tubig at kapanganakan sa espiritu? Magkaiba po ba yan o magkapareho? Ano po yan? Magkatulad lamang po yan. No, magkatulad lamang po yan. Okay. Paliwanag ko po, no. Ang water baptism is an outward sign of the baptism of the Holy Spirit. No, outward sign lamang po siya, hindi po talaga siya. Kumbaga ito po ay sinisimboluhan niya. Sinisimboluhan niya yung baptism in the Holy Spirit. No? Right. Okay. Yung water baptism ni Juan Bautista, wala bang halaga yon sa kaligtasan? Yung water baptism ni Juan Bautista ay walang halaga sa kaligtasan. Meron o wala? Okay, objection, Mr. Moderator. The objection.
Okay, gusto ko sanang sagutin yung tanong niya pero hindi ko po nilatag yung baptism ni John. So Okay. next question Okay, po so tayo. automatic next question, hindi pa daw niya nilatag yung ganun. No problem, no problem. Okay, sunod na tanong ko bro, Denmark. Bakit isinasagawa ang water baptism bro kung hindi ito Ayun mahalaga nga sa po. kaligtasan? Oo. Bakit isinasagawa to kung hindi walang halaga to sa kaligtasan? Bakit? Ba't ginagawa to? Okay, bakit po ginagawa? It's just because it is necessity as a command. But it is not a necessity when we talk about as a cause for justification. Again, ang inyong pong topic, meritorious po ang water baptism sa kaligtasan. O kaya po siya mahalaga, sabi niyo. Okay. Ibig mo sabihin bro, Denmark, may maliligtas na mananampalatayang ayaw ng water baptism? May maliligtas, linawin ko yung tanong may maliligtas bang mananampalatayang ayaw ng water baptism? May maliligtas o walang maliligtas na ayaw ng water baptism? Okay, 10 seconds. May maliligtas na hindi nag-water baptism and that is the thief on the cross. Yun po ang ating ninatag Next question, kanina. 10 seconds. Yung thief of the cross hindi Next lumubog question. sa tubig. Uling tanong ko bro, Denmark. Paano ipanganak sa tubig? Ano yung paliwanag mo kanina kasi medyo malabo yung paliwanag mo kanina. Paano ipanganak sa tubig, bro? Sa John 3:5, paano pinapaliwanag kanina yun? Okay, kanina sabi ko nga po, no, it is a baptism of the Holy Spirit or the Spirit renewal according to Ezekiel chapter 36 verses 25 to 27. Ang Diyos po ang gumagawa noon, Titus chapter 3 verse 15, hindi tayo kasi wala po tayong living faith nung tayo'y patay sa kasalanan. Ibig mong sabihin bro, hindi kasalanan ng tao na hindi sumampalataya kasi nasa control pala ng Diyos no, na kung sino yung sasampalataya dahil pag pinagkaloob niya yun, siyang gumawa sa iyo, sasampalataya ka. Tama po ba gano'n o hindi? Gano'n. Mali po. Yung sinasabi nyo, ang Diyos ang co-control. Wala pong ganun pong view ang reform. No? What we said, no, that God ordains everything, lahat ng bagay inordain ng Diyos. No? In eternity past, ni-predestine niya or inelect niya ang ilan. Okay. Ang next question ko, bro, yung Time. kapag 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live, kay Ron Fernando. Yung Zero Plano, ikaw ang nagbibigay ng sariling konklusyon mo. Tinatanong nga kita, imposible bang mabautismuhan pag kalapag? Yes or no? Shoutout din mga kapatid, dito kay Pastor Jeramil, pero sang-ayon ka din, Bro Ron, na di na pwedeng totoo ang pananampalataya niya sa mata ng Diyos kahit hindi pa siya nabautismuhan kasi nasa eroplano pa. Yun lang. Shoutout din mga kapatid kay Leluch Lavena. Ang bautismo sa tubig, tandayan sa pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos. Shoutout din kay Brother Carl. Sabi niya, tama din Mar. Ephesians 1:13, di natin gawa ng Diyos ang baptism of Holy Spirit. At shoutout din mga kapatid dito kay Zach, yung magnanakaw na baptize yan ni Kristo in water. At shoutout din sabi ni Pastor, at least kay Mark ligtas na kahit hindi pa nabautismuhan. Kasi alam raw ng Diyos na totoo ang pananampalataya. Pero ang problem dyan, kailan ba magamit ang John 3:5 kung ligtas na pala bago mabautismuhan? Kailan pala applicable yan? At sabi naman ni Brother Albert, kaso parehas naman na posisyon yung dalawa. Sa mga sagot ni Mark, lumalabas parehas sila ni Denmark. Shoutout din mga kapatid dito kay okay. So, dako tayo sa ating rebuttal ng affirmative. Brother Mark, your time starts now. Okay. Simulan kong yung aking rebuttal dun sa hindi niya sinagot kasi alam niyang na corner siya doon eh. Ano yung tanong kong yun? Kung isang mananampalataya ayaw magpabautismo, maliligtas ba?
Hindi siya makasagot, di ba? Hindi niya masagot ng oo or hindi. Bakit? Kasi nga, hindi mo man magawa pa yung bautismo, Bro Danmar. Alam ng Diyos kung ang yung pananampalataya ang ay may pagsunod, ay buhay. Dahil buhay siya dahil buhay, kikilos, gagawa at susunod. Alam ng Diyos 'yun. Hindi po tayo tao, hindi po tao ang Diyos para i-level natin sa atin yung Diyos na kailangan antayin mo na yung bautismo para isama ka sa maliligtas. Hindi. Oo. Alam ng Diyos kung ito si Mark, nung oras sa sumampalataya yan, nakikita ko na yung puso niya eh. Susunod to sa aking kautusan, susunod to sa aking kalooban, susunod to sa aking ipapakita niya ang pag-ibig niya sa akin. Oo, sa pamamagitan ng pagsunod. Nakikita na ng Diyos. Wala pa akong ginagawa nung Bro Denmar. Wala pa ako. Yun yung living faith alone. May buhay na pananampalataya. Bagamat hindi pa gumagawa. Malinaw sa Romans 3, 4:5 na 4:4-4:5 ng Romans, di pa gumagawa. Pero ginagawa ng katwiran, ibinibilang ng katwiran. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung living faith yung meron ka or dead faith ang meron ka. Okay. Punta, hindi niya masasagot yan dahil ililigtas ka ng Diyos. Ayaw mo sa kanyang utos, Bro Denmar. Hindi mo susundin. Alam, bagamat nasa huli, hindi ibig sabihin, hindi siya bahagi ng kaligtasan. Kaya nga sabi ko sa iyo, Denmar, nililinaw ko yung paksa natin. Komportable ako dun sa paksa na ang tema natin, mahalaga ang water baptism sa kaligtasan kasi nga hindi nga mahahadlangan, Bro Denmar eh. Hindi nga mahahadlangan. Pero baka bumalik ako doon sa presentation ko, no. Puntahan ko na yung rebuttal, yung mga nabanggit niya, no, Bro Denmar, no. Spiritual baptism. Ang palusot ng ating kaibigan, spiritual baptism, baptism sa apoy, kung ano-ano pang baptism, na pinararami ang baptism. Nako, parang Trinity lang, no? Yung isang persona, ginagawang maraming persona, no? Dumadami, no? Okay. Sabi ng Ephesians 4:4, Bro Denmar, isa lang po ang bautismo. Isa lang sa mga bini ni Abraham, sa mga bride of Christ, isa lang po ang baptism. Huwag po paramihin, isa nga lang eh. Sabing isa lang, hindi marami. Paano naging isa ay may apoy, may espiritu, may tubig, may salita? Ang daming nababanggit na bautismo, no? No? Ganito lang kadaling paliwanag niyan, bro. Ganito lang kadaling ipaliwanag yan. Tandaan po natin yung water baptism na nangyari sa Acts 2:38 ay nabanggit na to sa Joel, no? Tama ba ako? Parang sa Joel yata ito na magkamali. Nabanggit na ito eh. Ibubuhos yung Espiritu Santo, no? Tapos may kapangyarihan, may dila ng apoy na bumaba sa nandun yung apoy, andun yung pagbuhos ng Espiritu Santo, andun yung tubig, may salita eh. Pwede pala magkakasama yun. Hindi ba pwedeng yung isang bautismo bahagi yung apoy? Hindi ba yung isang bautismo bahagi yung salita? Hindi ba yung isang bautismo ay kasama ang tubig? Hindi ba yung bautismo kasama yung pagtanggap ng Espiritu Santo? Kaya nga sabi, may bigyang linaw ko pala ito muna. Hindi ibig sabihin, prerequisite na makatanggap ng Espiritu Santo, kailangan bautismo muna. Hindi, na tubig water baptism muna. Hindi naman din requirements na kailangan makatanggap ng Espiritu Santo bago water baptism. Ang sinasabi ko, ano man ang mauna sa dalawa, ano man ang mauna sa iba-ibang bahagi ng bautismo, ito ay kailangan nating matanggap lahat. Lahat ay magaganap sa atin bilang tunay na binhi, tunay na bride, tunay na alagad ng Diyos. Lahat ay matatanggap po natin. Hindi pwedeng chap yung na iba ito. Sabi nga noon, nung tinanggap niya Espiritu Santo, Bro Denmar, mahadlangan ba ang tubig? Hindi na nga mahadlangan. Bakit? Kabahagi yun eh. Okay? Kabahagi yun. Yung kapangyarihan, hindi yung magiging saksi ka mula Judea, Samaria, yung ba ay yung dila ng apoy na bumababa sa atin, na mapatnubay sa atin, sabi, ang pinapatnubayan ng Diyos ay anak ng Diyos. Tandaan natin yon. Yan ang Espiritu Santo. Hindi pwede yan mawala. Lahat yan ay bahagi ng ating pagiging kay Kristo, kay Yeshua. Okay?
Isa lang po ang bautismo natin, bahagi yan ng isang kabuuan ng bautismo. Okay. Tinanong kita sa tubig, no? Kapanganakan sa tubig. Ano, ang takbuhan ni Bro Denmark, spiritual yan, cleansing, etc., etc. Amen, cleansing nga talaga. Kaya nga nabanggit niya sa 1 John 5:6 yata na magkamali, na parito si Yeshua sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Hindi lang daw tubig, kundi pati daw dugo, pinatotohanan ng Espiritu Santo. Tingnan mo, at ang tatlong ito ay nagkakaisa. Sama-sama yan, package yan na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Hindi yan dapat, hindi pwedeng chap-chap-chap-chap yan. Ay kung yan ay magkakasama, ano ibig sabihin yan, Bro Denmark? Essential, mahalaga. Oo, ano ang conclusion? Yung paglilinis sa tubig, paano malinisan sa tubig, Bro Denmark? No? Guni-guning tubig? Sinabi na nga ng First Peter 3:21 yata, no? Sinabi na nga doon na ang larawan ng bautismo ay tubig. Tinatanggihan pa ni Bro Denmark, bakit ang tigas ng ating mga, nagpamatigas ating mga puso, Bro Denmark? Ano ba naman yung yakapin mo yung ipinangaral ni Yeshua sa Matthew 28:19, no? Bautismoan ng lahat. Kay Bro Denmark, wag na! Matigas ako. Wag na! Hindi na kailangan niya sa kaligtasan. Oo, faith alone tayo, faith alone. Ay, ang problema, may faith alone na patay, Bro Denmark. Dapat niyayakap mo yung lahat ng inutos ng Diyos. Ito'y pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Huwag nating kasuklaman ang kautusan kasi ang kautusan ay yan ang naghahatid sa atin sa ating Panginoong Yeshua. Oo, wag natin kasuklaman ng kautusan, wag nating ibaliwalain ang mga utos niya gaya ng water baptism dahil ito ang pagpapakita at pagpapatunay na tayo ay nagmamahal at nakakakilala sa ating Diyos, Bro Denmark. O ganito na lang, simplihan na lang natin, Bro Denmark. Bro Denmark, nung sumampalataya tayo, nagsimula na ang kaligtasan, pero sa simula pa lang, alam ng Diyos, kung magpapabautismo ka, yung bungan, alam na ng Diyos, hindi ka pa man nagbubunga, alam ng Diyos kung magbubunga ka o hindi. Alam ng Diyos kung gagawin mo yung water baptism o hindi. Hindi ka man dumating sa punto na yun dahil wala kang pagkakataon, hindi na kailangan kasi alam na nga ng Diyos kung gagawin mo yung pag may pagkakataon. Kaya nga sabi ng Acts 10 tsaka Acts 8, ano sabi ni Peter tsaka ni Felipe? Ano sabi? Hindi na daw mahadlangan. Oo, hindi mahadlang. Bakit, Bro Denmark? Kasi kung ikaw ay may living faith, Bro Denmark, kung may living faith ka, ang hirap namang hindi kumilos kung buhay ka. Alam mo yon, sakripisyo yung Bro Denmark, di ba? Halimbawa, buhay na buhay ka, Bro Denmark. Buong buhay mo, hindi ka gagalaw. Parusa yun, Bro Denmark. Parusa yun. Ang buhay na pananampalataya, gagawa, kikilos, at susunod. Ha? Kung buhay ang pananampalataya mo, mahirap pigilan gumawa yan. Mahirap yan pigilan kumilos. At lalong mahirapan po pigilan niya para sumunod sa water baptism. No, Bro Denmark? Mahirapan tayong pigilan yan. Buhay na buhay yung pananampalataya. Kaya bro, faith alone ako, pero dapat linawin natin yung faith na yon, dapat buhay. Hindi lahat ng sumasampalataya nagsasabing nagpagaling ako sa pangalan mo. Gumawa ako ng himala sa pangalan mo. Nangaral ako sa pangalan mo. Patay ang pananampalataya pala . Kaya ibig sabihin, Bro Denmark, sayang. Ito sa totoo lang, Bro Denmark, mula sa ilalim ka ng kautusan, naalala ko, nagdebate pa tayo, nasa ilalim ng SDA ka, no? Nasa ilalim ka ng kautusan, nagdebate tayo. Tapos ngayon nakikita na kita, may katiyakan na yung kaligtasan, nasa ilalim ka na ng biyaya, ay guaranteed na yung kaligtasan mo, hindi na nawawala. Natutuwa ako sa puntong yon. Pero bro, wag naman maging extreme tayo na yung gawa ay walang halaga sa kaligtasan. May mahalaga po ang gawa, Bro Denmark. Napakahalaga ng gawa. Bakit napakahalaga ng gawa? Kasi po, ang hirap naman buhay ang pananampalataya mo, hindi mo pagagalawin, hindi mo pakikilusin, isang palaking parusa yung bro. Ibig sabihin, bro, iayon lang natin sa salita ng Diyos, yung ating ating doktrina. Okay, ayun lang po. Salamat.
Okay, dako tayo sa ating second cross ng negative. Dr. Denmar, your time starts now. Yes. Okay. So, dito sa First Peter chapter 3 verse 21, Brother Mark, I believe you have read this text already. Sabi doon, okay, babasahin ko po, no? First Peter chapter 3 verse 21. Ito po premise po ito, Mr. Moderator, no? And baptism, which this prefigures, now saves you, not as a removal of dirt from the body, but as an appeal to God, a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. So I believe you have read this, Brother Mark. Ang question ko po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 21, no? Pinaniniwalaan mo dito na yung baptism itself o yung water baptism itself ay nakaka-regenerate ng tao. Yes or no? Yes, dahil ito po ay ito po ay utos ng Diyos, at tandaan po natin ang utos ng Diyos ay tayo ay ipinapanganak na muli. Okay? Nire-renew. Ito po ay pansinin mo diyan, Bro Denmar, patungkol ito, nabanggit yung sa pamamagitan ng pagkabuhay ng muli ni Kristo. Ang laki ng kaugnayan. Okay, next question. Okay. So, paano ko po, sabi nyo, nakaka-regenerate yung water baptism based sa 1 Peter chapter 3, verse 21, sabi nyo. Okay, ngayon po, tanong po. So, ina-affirm nyo po na ulit, para natin yung paliwanag nyo, na-affirm po ba, i-confirm nyo po ba na yung water baptism nag-regenerate sa tao? Yes or no? Yes na yes, dahil po ang water baptism ay kapanganakan sa tubig na kung saan ay tayo ay namamatay sa lumang kasunduan, old covenant, at tayo ay nabubuhay na muli na magkakaroon ng pagkakataon pumili kung ano sa tayo magpapailalim, sa ilalim ba ng espiritu o ng biyaya o sa ilalim ng kautusan sa laman. Amen. Okay, so ibig sabihin, okay po. So ibig sabihin, kailangan ng tao mabautismuhan muna para siya ay ma-regenerate. Tama po ba? Yes or no? Yes na yes. Yes na yes. Kasi may mga insidente sa Biblia na una ang bautismo bago tumanggap ng Espiritu Santo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon, kaninang nabanggit ko na to, hindi sa lahat ng pagkakataon ay nauuna yung water baptism, kundi nauna yung Espiritu Santo muna. Kaya walang makakahadlang sa tubig, bautismo sa tubig. Ano malinaw na paliwanag ko ba? Okay. Inuulit-ulit nyo po, no, nire-reaffirm nyo na ang water baptism ay nakaka-regenerate. Ibig sabihin po, Brother Mark, since nakaka-regenerate siya, naniniwala ka na kapag ang tao nilubog, ang base sa ating paniniwala, in-immerse sa tubig, ay natatanggal ang kanyang kasalanan at siya'y na-justify. Yes or no? Yes na yes, dahil po sabi sa Acts 2:38, magsisi at mabautismohan kayo para daw Bro Denmar? Para sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan. Malinaw pa yan sa Titus 3:5 na nililinis ng iyong kapanganakan. Kaya nga, balik ulit sa 3:5, kapanganakan sa tubig. Okay, next question. Okay, puntahan ko po yung sinasabi ninyong Titus 3:5, no? Premise ito, Mr. Moderator. He saved us not because of any works of righteousness that we had done, but according to His mercy, through the water of the birth and renewal of the Holy Spirit. Question ko po, Brother Mark, sa talata po, sino yung nagliligtas sa atin? Yung tubig po ba o ang Diyos? Ay, ang Diyos lamang po, kaya inutusan ka, Bro Denmar, ng water baptism. Kaya wag po matigas ang ulo natin. Wag tayo magmatigas.
Sumunod tayo sa utos niya kasi kinikilala mo siyang hari at Panginoon mo at ayaw mo sundin yung kanya utos. Matthew 28:19. Bakit natin sinusuway ang kanyang utos, Bro Denmark? Wag ganun, wag ganun. Oo. Sumunod tayo sa kanyang Okay, next kautos. question. Hmm. Okay, next question. So sabi niyo po kanina, nire-reaffirm niyo pa ulit-ulit na by water baptism we are regenerated. Ngayon po, dito sa Titus chapter 3 verse 5, ito po tanong ko, sino po ang nagre-regenerate sa atin ngayon? Yung water o yung Diyos? Okay. Yung Diyos na ginamit yung tubig. Ang linaw na nga ng mga talatang ibinigay ko sa iyo, Bro Denmark, kanina. Sa Ephesians 5, sa yung tubig ang simbolo ng paglilinis, no? Asan na yung mga talata ito? Acts 2:22-16, Hebrew 10:22. Kaya bro, nililinis ka sa pamamagitan ng tubig. Kaya naparito siya sa first John 5:6 yata. Naparito sa pamamagitan ng tubig at ng dugo. Sabi nyo, symbol yung water baptism ng paglilinis. So, hindi po talaga yung water ang naglilinis, kundi ang Diyos ang nagpapalit sa atin ng Holy Spirit or renewal ng Holy Spirit. Yun po ang ibig sabihin, yes or no? Yes, hindi yung tubig, pero yung pagsunod natin sa utos ng ating Diyos ay ang makakapagpalinis. Bro, ayaw mo sumunod, matigas ang ulo mo, paano ka lilinisin? Ang Diyos na naglilinis sa pamamagitan ng inuutos sa iyo, Bro Denmark. Doon mo mapapakitang mahal mo siya. Doon mo mapapakitang ikaw'y nakakakilala sa Diyos. Doon mo mapapakitang sa Diyos ka. Ikaw'y masunurin. Ikaw ay hindi matigas ang ulo. Bro Denmark, ha? Sumunod tayo Okay. sa utos niya. Okay, question. Dito po sa Matthew chapter 28 verse 19 na kinuha po ninyo, ang tanong ko po dito, mababasa po ba natin dito na kailangan kang sumunod sa bautismo? Time. Ayan. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa negative or rebuttal. Pero bago yan, excuse me, shoutout muna sa ating nasa live. Shoutout kay Leluch Lavena, simbolo ng paglilinis ang tubig. Ngunit di nakakaalis ng kasalanan, libag lang ang kanyang alisin. Shoutout din mga kapatid dito kay Brother Noel Perfecto. Sabi niya, ang RCC kompleto, may Trinity ka na, may baptism ka pa, hindi hiwalay. Yung isa ayaw ng water baptism, yung isa hindi totoo ang water baptism. Shoutout din mga kapatid kay RD Sumaya. At shoutout din mga kapatid dito sa ating kay Sister Emmy Alfonso. Debate ba ulit si Bro Jeremy Lamlon versus Ron Fernando? At shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Jeremy. Agree ka ba? Ron Fernando, kay Mark, naligtas na kahit hindi pa na water baptized kasi alam ng Diyos na totoo ang pananampalataya ng isang tao. At shoutout din dito kay Albert Hinkel, agree naman ako, pero kung ang sinasabi mo na ang water baptism ang cost ng salvation, pwede naman tayong mag-debate. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Eric, may faith pala na buhay na magawa pero di ligtas. Okay, shoutout din mga kapatid dito kay Brother Ruel. Naunahan ka, Uncle, ni Denmar Santiago. Paano naging doktor yan? Ginaya talaga niya si Ronald Ubidos. Shoutout din kay Rain. Ayan, shoutout Bro Denmark. Kahit nasa iba na siya, miss ka na namin. And so, mga kapatid, ako tayo sa rebuttal. Brother Denmark, your time starts now. Okay, so ayan, no? We are saddened by the second cross-examination to our affirmative, no? To our dearly brother Mark Ombao, no? Kasi paulit-ulit niya pong ina-affirm na ang water baptism is the instrument of God to regeneration. No, nakakalungkot po 'yon. No, ang regeneration po kasi this is
from Reformed perspective, what we interpret and then what we understand, no, ito po yung sinasabi ng Diyos o yung covenant ng Diyos na papalitan niya tayo ng spirit, no? He will change our minds, He will change our hearts to believe in Him, no? Yung tayo bibigyan niya na kanyang ito yung external force na sinasabi natin na without this external force, ang tao from being trespasses ay hindi siya mabubuhay na makulit. Hindi siya mabubuhay na ganyan. Without this external force came from God. No? So therefore, I was saddened by the fact na inulit-ulit niya pa po, no? Even doon sa Titus chapter 3:5 na tinatanong, talagang pinagpipilitan niya doon at sa 1 Peter chapter 3 verse 21 na ang water baptism ilang beses niyang ina-affirm, sabi niya yes na ito ang maka-regenerate sa tao. No, tinanong ko pa nga siya in one point, no, na kung hindi pa kung inulubog ba ang tao o immerse through water baptism, doon siya ma-regenerate and ma-justify, sabi niya yes. Yes na yes. So that is his answer, and I was saddened by the fact that it is how he answered the question. But yeah, ayun na nga po yun. Sabi niya, kailangan daw ilubog ang tao para ma-regenerate and ma-justify. Unang-una po, only the blood of Jesus Christ is the instrument of God that justifies. No? So, wala pong kaugnayan ang tubig. Libag lang po ang nalilinis ang tubig. No? Kaya that is a symbol of an outward sign of baptism in the Holy Spirit. Hindi po natin pinaghihiwalay. Actually, ito nga po eh. When we say symbol, isa lang po siya eh. Parang ganito po, no? The Sabbath and Jesus Christ. So this is the type and the shadow, and Jesus Christ is our Sabbath. So, ang sinasabi natin, yung symbol na ito, it doesn't save. But the actual or the real thing or the antitype, no, yung baptism the Holy Spirit, no, ito ay sinisimboluhan lamang ng tubig in a sense, no, in a sense na ipinapakita nito sa atin how a Christian spiritually being resurrected na mula doon sa ilalim ng tubig, babangon siya at siya'y bagong tao. But it doesn't necessarily mean na yung tubig, siya yung nagliligtas sa tao or nag-justify sa tao. So, ngayon, puntahan po natin yung Titus 3:5. Sabi doon, bagaman sabi doon, through the water, no? Gusto ko po linawin ito, no? Through the water. Kasi baka ma-technical po tayo dito. Sabi dito sa 3:5, no? Babasahin ko po, no? He saves us. Tingnan niyo po yung salita ni Apostle Paul. Not because of any works of righteousness that we had done, but according to His mercy. Oops, ito po, pansinin niyo po, according to His mercy. So, nauna pong nag-initiate ang Diyos. According to His mercy, through the water of rebirth and renewal of the Holy Spirit. Ito po yan. So, ang water po ba ang nagre-regenerate? No? Ang sabi po dyan sa verse, no? The water of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Pagkasayin niyo po sa Greek, no? Yung rebirth po dyan at renewal ay naka-points out doon sa Holy Spirit. No? So, hindi po doon sa water. So, nakakalungkot po na hindi po nagagawa ng affirmative na itayo ang kanyang stand. No? At hindi niya po nariribat yung ating sinasabi na thief on the cross. Na yun, sumampalataya, hindi naman nabautismuhan. Sinabi niya lang na, Lord, I believe in you. Bring me into the paradise with you. And the Lord says, yes, I will bring you today. Today, I will bring you to the paradise. Hindi niya sinabi na, buba ka, pabautismo ka. Hindi niya sinabi gano'n.
No, the thief on the cross have faith and believe in Jesus Christ. After all, lahat ng talata na itinayo po ng affirmative, hindi niya po nabasa ang context. Unahin po natin. Isa-isahin po natin. Acts 2. No? Dito po sa Acts 2, babasahin po natin. Sabi dito sa Acts 2, mga kababayan, no? Acts 2:41, no? Sa Acts 2:41, sabi po dito sa Acts 2:41, no? Those who receive his word were baptized. No? Ayan, no? And chapter 2 verse 21, everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Hindi sinabi dito na everyone who baptized in the water shall be saved. Pero sabi, everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. No? So that's why it is not necessity as a causality of justification. O Acts 10. Yung Acts 10 po na ginagamit po ni Brother Mark, no? Ito po sa verse 43, bababa lang natin. Everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. No? O yun, di ba? Yung ginagamit niyang yun, mga kapatid, no, yung Acts 10. Eh ngayon, meron pa po siyang isang ginamit na bago. Nagtayo na naman po ang ating affirmative. Ano po ang itinatayo niya? Yung Matthew 28 verse 19. Nag-disagree po ba tayo na magpabautismo, na sumunod as a command? We believe that baptism is necessity as a command or a public declaration of your faith and as a fruit of your salvation, but it is not a justifier of the ungodly. Romans chapter 4 verse 5. It is not sufficient to complete an insufficient faith. It does not add to our righteousness. It does not justify us, and it didn't remove our sin. No? So, therefore, we do not believe that baptism is not necessity if we talk about salvation. Maliwanag po ang proposition ng affirmative. Mahalaga ang bautismo sa tubig sa kaligtasan. The quality itself, he assumes that it is a requirement or it is a condition for justification. Kaya nga po sabi niya kanina ang water is a way to regenerate a person. Kailangan munang malublob. And then ano sabi niya kanina? Tinatanong ko siya, no? Na ang tao kapag ka ninublob sa tubig, in-immerse, no? Pag in-immerse, mare-regenerate ba at ma-justify? Sagot niya, yes na yes. Okay? So, for him, water baptism is the way or instrument for justification. And we reject that, we oppose that, and we condemn that such doctrine or belief. No, because it is only through faith alone and through the blood of Jesus Christ. That's why we believe that we are saved by Christ alone, we are saved by faith alone, and it is through the glory of God alone. No? So, ayan po ang pinatutunayan sa atin ng Bible. Now, sana hindi pa konti yung time ko. So, ayun po ang aking ini-explain, mga kapatid. Kaya po tayo tumututol. Hindi dahil sa ayaw natin. Okay? Hindi dahil sa ayaw natin sumunod. We view it as a command. Important as a command, but not a condition to have an eternal life. Hindi po yan makapagbibigay ng buhay na walang hanggan sa isang believer. No, yan po ang ating paniniwala bilang reform. Yan lamang po, and thank you so much, Mr. Moderator. Dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating affirmative. Proceed, bro, Pastor. Okay, unang tanong ko, Bro Denmar, ang pananampalataya mo ba ay magbubunga ng gawa o hindi, walang gawa?
Yung pananampalataya mo ba magbubunga ng gawa o walang gawa? A genuine faith will have a fruit of salvation, or will fruit good works, no? Siya ay magbubunga ng mabubuting gawa kung tunay ang kanyang pananampalataya, no? So meron po kasi nagpo-profess na siya'y nananampalataya, pero after all, hindi pala siya mananampalataya. Okay. Dahil nagbubunga ang iyong pananampalataya, bro, magpapabautismo ka ba sa tubig o hindi? Yes, if it is a command. But I do not believe that it is justifier of the ungodly, or it is the uh, uh, requirement or condition for salvation. I do not believe in such a thing, no? Na sinasabi mo na kailangan ma-justify ang tao through water baptism, gaya po ng sinasabi niyo sa post-examination kanina. Hindi ko po pinapaniwalaan yun. Okay. Bro Denmark, yung pananampalataya na hindi nagbubunga, ikaliligtas mo ba yan, bro, o hindi ikaliligtas? Yung pananampalataya hindi nagbubunga, hindi po ikaliligtas yun. At hindi po yun ligtas after all. Kasi sa 1 John chapter 2 verse 20, may mga nananampalataya po na nagsasabi na nananampalataya, hindi profess na nananampalataya pa. It seems to be they are unregenerated. They are just professing, katulad na sinasabi niya sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Tumatawag kay Lord, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, but they are not regenerated. Okay. Yung pananampalataya mong walang bunga ng water baptism, na pagsunod sa water baptism, ikaliligtas, hindi kaliligtas, bro Denmark? Hindi po ikaliligtas ang water baptism. Opo, hindi po ikaliligtas kasi again, hindi po ako naniniwala doon sa sinabi ninyo na ang water baptism ang nagre-regenerate at nagja-justify sa tao. Yun po ang sagot nyo kanina sa post-examination. Sabi nyo, yes na yes, na ang water baptism ang nagre-regenerate at nagja-justify sa tao. No, hindi po ganun ang paniniwala po ng Bible and even Paul in Titus chapter 5. Okay, linawin ko ang tanong mo, bro Denmark. Iniwasan mo yung tanong ko eh. Ang tanong ko, yung pananampalataya mo na nagbubunga ng pagsunod sa water baptism, ito po ba ay nakakaligtas o hindi nakakaligtas? Hindi nga po nakakaligtas sa water baptism. Again, no, ang pananampalataya, no, baka nagbubunga ng mabubuting gawa. Yung mabubuting gawa, apart from that works, no, faith alone saves us. No, hindi na po natatapos sa salvation. Pagka nagnanampalataya, no, the good works are not meritorious. No, it doesn't produce righteousness for us. Okay. Baliktarin ko naman. Yung pananampalataya na hindi nagbubunga ng yung pananampalataya na ayaw magpabautismo sa tubig, makakaligtas o hindi makakaligtas? Hindi po makakaligtas kasi after all, unbeliever po yun. Okay, so again, no, we do not reject water baptism as a command. We reject yung sinasabi niyo po na nagre-regenerate ang isang tao or ma-justify ang isang tao when he is immersed in the water. Katulad po nasagutin niyo sa post-examination kanina. Ayun po ang nire-reject po natin. Yung ginagawa niyong causality of justification, yung water baptism. Next question. Okay, next question ko sa 1 Peter 3:20. Tama ba sa pamamagitan ng tubig iniligtas sila Noe? Sa pamamagitan ng tubig iniligtas sila Noe. Tama ba o mali? Mali po. Ang arko po ang nagligtas. Kasi po kung tubig ang nagligtas, no, wala pong ginamit na barko. Ibig sabihin po nito, no, lumublob si Noe sa baha. Hindi po, iniligtas nga po siya sa baha, kaya nga po siya sumakay sa arko. No? So, huwag niyo pong gamitin literal yan, yung binabasa niyo, kasi mamaya, ang interpretation dyan ay baka lumangoy na lang si Noe. Okay.
Basahin natin, brother, no? Yung First Peter 3:20. Sure. 20, sabi dito, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa tubig o hindi sa tubig, Bro Denmar? 8 kaluluwa ang Okay. nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Sa tubig o hindi tubig? Okay, kung sa mababasa sa tubig, pero sa interpretation hindi. Kasi kung sa tubig po, sana hindi na lang sila sumakay sa arko po, Brother Mark. No? Kaya nga po, ituloy niyo po yung basa sa verse 21. First Peter chapter 3 verse 21. No, so 21 po, mababasa natin diyan, no, na hindi po ang tubig ang naglilinis ng Okay. katawan. Okay, punta pa natin yung First Peter 3, sa 21 naman tayo, sa 21. Sabi, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesus, ni Hesus Kristo, tama po ba ito po ay simula ng regeneration? Oo o hindi ito ang simula ng regeneration ng tao? Hindi po nagsisimula ang regeneration sa baptism. Hindi po. Ang sagot ko ay hindi po. Bakit? Ang baptism po is, again, a product of your faith. Regeneration precedes faith and baptism follows that faith. Ibig sabihin, kailangan kang mabuhay na magulit, no? At magkaroon ka ng pananampalataya bago magpabautismo. Okay. Mahalaga po ba, Bro Denmar, itong isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay ng muli ni Hesus Kristo na kung saan ay tubig ang larawan ng bautismo? Tama po ba ito o mali? At tama po yung binabasa mong talata, yung interpretation ng mali. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. So shoutout muna sa ating nasa live, mga kapatid. Shoutout dito kay Christian Jernale, Bro Gio Gio. Shoutout din kay Leluch. Hindi nga ang literal na tubig sa ikakaligtas. Itatanong ipinagawa ng arko si Noah dahil babaha nga sa mundo. Shoutout din kay Pastor Elmer Chavez ng Baptist. Sabi niya, mali ang tanong ni Mark. Ang punto nga dyan ay ligtas muna bago bautismuhan. Shoutout din kay Brother Ron ng UPC. Kapag bautismo ang topic, mauubusan talaga kayo ng bala. Shoutout din kay Zach. Sabi niya, tatak ng kaligtasan ng bautismo. Sino ang magne-negative sa topic na to? Mga kambing palag na sa akin. At shoutout din kay Riowell ng SDA. Alam mo naman ako, Angel, hindi ito personal kung sino man ang nasa daan ko. Yun talagang matira sa SDA. Pa yan, tinitira kung man yan, basta hindi nasa tama. Hope wag nyo rin akong strawman. Shoutout din kay Abraham Dioses. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Jaramil Amlon. Bro Rasha, pwede ba kaming mag-debate? Sino ba yun? Ni Bro Martin. So mamaya, usap tayo sa mga nag-challenge dyan. So, dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Brother Denmar Santiago, mga kapatid. Bilang negatibo sa ating paksa na mahalaga ang bautismo sa tubig sa kaligtasan. Brother Denmar ng Reform, your time starts now. Okay. So, ngayon po, no, ating pong babalikan yung ating yung ating proposition, no. Hindi mahalaga ang bautismo sa kaligtasan, no. Then, no, ipinipilit ng ating pinipilit ng ating kapatid na ito yung magja-justify sa tao, no. Na ito yung magre-regenerate sa tao. Again po, ang usapan po dito, Brother Mark, katulad po ng sinabi nyo kanina, no, nung first presentation, hindi ko po maintindihan kung bakit binitawan niyo po yun. No? Nung first presentation, anong nangyari, no, ay sabi nyo, naligtas muna sa pananampalataya. And this is the product of salvation, yung baptism. Pagdating po sa second cross, inamin nyo po, no, inamin nyo na ito yung nagja-justify or nagre-regenerate sa tao. So therefore, nakukontrahan na yung dalawa.
No? So, hindi po kayo nakapagtayo in a solid foundation sa proposition nyo na mahalaga ang baptism sa kaligtasan. After all, it is not biblical because sa Bible, no, nauuna po talaga na ang tao ay maligtas through faith. No, ito nga po yung sequence ng Reformed Soteriology framework, yung when you're dead in sins and trespasses, with God's mercy, Ephesians chapter 2 verse 5 to 6, no? Kanyang i-resurrect ka, okay? I-resurrect kanya, and then verse 8 to 9, sabi doon, you have been saved by faith through you have been saved by grace through faith, and not, this is not of your works. Even yung faith, hindi po sa atin. It is not of our works, na yung faith. So, it is a gift of God. Okay? So, now, after that faith, doon pa lamang susunod yung bautismo. Okay? Na-instrument po tayo, no? Na-instrument tayo na sinasabi natin na ayaw nating sumunod. Na hindi natin kinikilala as a command yung baptism. Na-instrument tayo doon. So, again, pag tignan nyo po sa 1689 Baptist Confession of Faith, no, we believe that it is a necessity. Ang pag-uusapan natin, command. Wala pong ligtas ang hindi susunod. Okay? Wala po tayong contention doon na yung ligtas, susunod o hindi, ligtas nga po eh. Pero pag sabihin mo na requirement o condition for salvation yung baptism, yan po ang mali. Okay? Ayan po ang inyong pinatunayan sa second cross. Ang sabi nyo, kailangan i-immerse ang tao para maligtas, para ma-justify, para ma-regenerate through the water baptism. Kayo po nagsabi. Ang sabi nyo, yes na yes. Idinidiin ko po yan. For the record, nandyan po yan sa second cross examination. No? Hindi nyo po may tatanggihan. Recorded po yan, live at napanood ng mga tao po yan. So, eto po, Brother Mark, sa huling pagkakataon, no, akin po ikaw inayayahan, no, na i-refute yung thief on the cross kasi parang iniiwasan nyo po. This is unresolved doon sa aking itinatayo na argument sa inyo na itong taong ito naligtas. And then, how about yung mga verses na binasa natin mula sa Acts 2, Acts 10 na ginamit niyo, na Acts 8 na nauna po munang naniwala, or those who believe, those who call in the name of the Lord shall be saved. Nauna po talaga yung maligtas ka bago mong pabautismo. Time na ba, Mr. Moderator? Time na? Oh. So, okay. So, nauna po muna yung maligtas ka through your belief, no? Bago po nagpabautismo. Hindi po bautismo muna, bago ka naligtas. Again, Brother Mark, no? Wag mo po kami instrument. I hope and I believe bago matapos itong debating ito, makitama mo po yung mga instrument, argument, no, na wala naman po sa 1689 Baptist Confession of Faith. No, sana napag-aralan niyo ito. Kasi kung hindi niyo po napag-aralan at kung aaminin niyo po, hindi niyo po nabasa yung confession of faith, yan po yung malaking butas sa inyong pinapatunayan proposition. No, hintay ko po. Sasagutin niyo yan. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na mahalaga ang bautismo sa tubig sa kaligtasan. Pastor Mark, your time starts now. Okay. Ang malinaw na napatunayan natin sa natapos na ganap na debating ito ay tinanggap ni Bro Denmar na yung pananampalataya kailangan magbunga. At yung pananampalataya na walang bunga hindi nakakaligtas. Kung hindi pala nakakaligtas yung pananampalatayang walang bunga, ibig sabihin, bunga, yung water baptism ay part ng kaligtasan. Bakit? Dahil
ito ay bunga ng ating pananampalataya, yung pagsunod natin sa water baptism. Anong malinaw? Ano yung inaamin ni Brother Mar na siguro baka hindi lang napansin ni Brother Mar kung ano yung inaamin niya kanina, no? Okay? Hindi niya naintindihan yung leading question ko patungo sa aking pinatutunayang doktrina. Ano yung pinatutunayang kong doktrina? Mahalaga ang water baptism sa kaligtasan. Hindi ko sinasabing mahalaga sa command. Wala ako doon ha. Hindi na pinatutunayan ko. Pinatutunayan ko mahalaga sa kaligtasan. Bakit mahalaga? Inamin ni Bro Denmark kanina na yung pananampalataya na hindi nagbubunga ay hindi nakakaligtas. Yung bunga, yung water baptism, pagsunod. Sabi ni Yeshua sa sa Matthew 28, gawing alagad ang lahat, no? Bautismuhan, di ba? Ang lahat at gawing alagad. Kailangan nating sundin at magbunga ang ating pananampalataya. Kaya malinaw na mahalaga po talaga pala ang water baptism. Bakit? Kasi ito yung bunga ng ating pananampalataya. Tapos punta natin yung pinalalabas ni Bro Denmar na pinaparatangan ko siya na kailangan mo nang mabautismuhan para maligtas. Wala po kung gano'n ang ibig sabihin nito? Bakit nagpupunta na lang siya sa sa pagiging pamamaratang at pagiging strawman? Bakit? Ba't siya napupunta sa gano'n? Kasi nakikita natin yung kahinaan ng kanyang posisyon na kung saan hindi mahalaga ang water baptism sa kaligtasan. Marapakaraming talata akong binigay, gaya nung kanina, ang isa sa mga talatang inaano niya, yung first Peter 3:21. Yun sa 20, di ba? Tubig, sa pamamagitan ng tubig, iniligtas. Pag binaba natin yon ng 21, ano sabi daw? Sabi daw yung bautismo, hindi naglilinis ng karumihan, hindi pala may narinig ako kanina, naglilinis ng ng libag, hindi daw eh. Hindi daw nililinis yung libag, bro. Ang sabi dito, bro, kundi sa paghiling ng isang mabuting buthi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay. Mahalaga po ba yung malinis na buthi sa Diyos? Ay, napakahalaga po yan. Napakahalaga. Huwag nyo naman baliwalain. Essential po talaga ito, yung bautismo sa tubig. Napakahalaga. Kaya nga, pag may Espiritu Santo at nananampalataya ka na hindi na kaya hadlangan na nababanggit sa Acts 10 at Acts 8, sinabi ni Peter at ni Felipe. Ano yung malinaw na nangyari? Ano yung matunayan ko sa debating ito? Importante po yung bunga. Bro Denmar, hindi lang po 'to bautismo. Actually, hindi lang naman bautismo ang dapat nating dito eh. Hindi lang naman bautismo ang dito, ang pinatutungkulan natin dito, kundi lahat ng pagsunod. Kautusan yan, paggawa ng mabuti sa kapwa, pagpapakabalan, lahat po yan ay mahalaga. Kaya nga, ang dapat nating matutunan bilang mga Calvinist, bro, hindi ako naniniwala, ano ba yung ayoko lang sa Calvinist? Yung aral ng limited atonement at yung faith alone nila, ay talaga namang para bang inaalis na talaga, binabaliwala na yung gawa. Hindi po, napakahalaga. Kaya nga lang, nasa huli, na bunga ito ng kaligtasan. Yung bunga, importante. Kaya nga bunga ng kaligtasan, bunga ng pananampalataya. Aalisin mo yung bunga, patay. Di ba, linaw ng James? Patay yan eh. Kaya, hindi siya nasa unahan bago maligtas, pero bahagi ng kabuuan ng kaligtasan. Bahagi siya ng kabuuan ng kaligtasan. Bagamat hindi siya nasa unahan, bagamat nasa huli siya, pero bahagi siya ng buong kaligtasan. Salamat. Diyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between born again oneness and reform mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre
ayon sa kaugalian dito sa ating Debaters Convention, bibigyan ko ng isang pagkakataong magtanong ang ating mga live audience dito. At meron namang pagkakataon ding mag-react yung kabilang panig doon sa sinagot. Sino yung gustong unang magtanong sa ating debater? Bro, Jeramel. Pastor Jeramil, ng Gold, sino yung tatanungin mo? Si si bro. Ito yung tanong ko. Correct mo na ako kung mali yung pagkarinig ko kanina. Kasi sabi mo kasi kanina na kahit hindi pa nabautismuhan yung tao, the moment na sumampalataya siya, ay ligtas na siya. Kasi nakikita ng Diyos yung totoong pananampalataya ng isang tao. So, meaning, kapag totoo ang pananampalataya, ay talagang magpapabautismo. So, yun ang argument. Correct me if I am wrong, pero yun ang Yes, rinig. Pero ito yung tanong ko, bro. Ito yung tanong ko. Premise pa yun. Ito yung tanong ko. Kailan ba ma-regenerate yung tao based sa John 3:5? Nung nabautismuhan siya sa tubig o nung sumampalataya siya? Okay. Ang sagot dyan, bro, Jeremil, nung oras sa sumampalataya, nagsisimula, pero proseso yun, bro. Proseso ang paglilinis ng Diyos. Kaya, kung hindi mo susundin yung mga utos ng Diyos, ang hindi natutupad sa iyo yung kabuuan o kaganapan ng regeneration kasi proseso yun eh. Hindi yan pagkatanggap mo regenerate ka na automatic na para bang tawag dito ang tawag ito hindi ka na magkakasala etc. Simula ito ng malinis na budhi sa pamamagitan ng pagkabuhay ng mulit ni Kristo. Sabi nga sa 1 Peter 3:21 na kung saan nagsisimula na o proseso siya. Pero tandaan po natin, ito malinaw dito, na kung saan yung kaligtasan tiyak na. Oo, hindi ka nasa kamay ka na ng Diyos, hindi na mawawala yun. O hindi ka na mawawala. Okay po. So, yun po ang sinasagot ng negative, no, ay contrary po sa kanyang sinabi. No, bakit? Kasi kanina po sa second cross, sabi niya, tinatanong ko siya, ang tao ba kapag ka-immerse sa tubig ay nare-regenerate at justify? Sabi niya, yes na yes. So he believed that it is the instrument of regeneration and justification yung water, but somewhat, ang sabi ng binanggit niyang 1 Peter chapter 3 verse 21 and Titus chapter 3 verse 5, it is according to the mercy of God. Sino yung gustong magtanong? Ako. Brother Ron Fernando kanino? Doc Denmar. Okay, Doc Denmar. Proceed, Ron ng UPC. Tanggap mo naman na ang 3,000 kaluluwa doon sa Acts 38-41 bago na idagdag bautismado, yes or no? Yes, kasi sabi doon sa Acts 2:41, no, naligtas sila after they believed and they heard the gospel. Nauna po muna yung pagkatawag at yung sinasabing pagsampalataya at saka sila na bautismohan. Hindi po na bautismohan muna bago naligtas. Hindi po ganun katulad po nung stand po ng affirmative na sinasabi na iyon ay instrument for justification and regeneration. So yun naman pala, kung hindi bautismado, hindi siya may dagdag sa church. Isang question lang, bro, ha. So, okay, sorry. Brother Mark, 30 seconds, reaction, bro. Okay. Kaya nga, bro, is essential sa kaligtasan. Kasi nga ipinangaral ng apostol, bro Denmar, wag mo naman baliwalain o bigyang walang halaga ang mga ipinapangaral ng apostol. Kaya mahalaga po yung water baptism kasi ipinangaral to ng apostol na dapat manatili tayo sa kanyang aral. Pangako ito, bro Denmar, ha? Sa mga malayo at sa inyong mga magiging anak, pangako ito. Kaya wag natin baliwalain, bro Denmar.
Okay, thank you. Sunod na magtatanong. Oo, ako, yung may tamang aral. Father Zach ng Bantay Pinto, saksi ni Cristo, kanino muna? Kay Bro Denmar. Kay Dr. Denmar, proceed. Doc, magandang gabi, Doc. May tanong po ang inyong pasyente. Okay. Ito po ang tanong. Totoo ba na ang pagbabautismo ay iniutos ni Kristo para ito ay tanda ng pakikiisa sa Kanya? Okay, kung yun po ang tanong nyo, yes. Again, baptism is a sign or symbol of our faith, no, product of our faith. Yan po ay public declaration of our faith. But it is, again, not the justifier of the ungodly. It's not the instrument for justification, and it's not the causality of our salvation. So therefore, it is non-meritorious pag ang pinag-uusapan natin ay pagtil ng eternal life. Reaction. Okay, thank you, Doc. Thank you. God bless, Doc. Reaction, Pastor Mark. Ang reaction ko naman Reaction. sa Acts 2:38 nga, patunay na isinilang yung iglesia, yung bride of Christ, no? Isinilang sa Acts 2:38 na ang ginawa nila, ginanap nila yung water baptism. Kaya tama naman yung tanong na iyan ay isang sign ng pakikipag-isa or pakikipag isang tipad sa ating Diyos or kasintahan ng ating Diyos. Okay, sino yung gustong magtanong? Wala na ba? Pwede ba isa pa? Hindi. Isa lang, bro. Isa lang. Humong debatehin na. So, I think okay na tayo. Last na, habol ako. Ito. So, Mabol pa. ko sa confirm sa about debaters. Okay. Parehas na kayong naniniwala na ang water baptism ay hindi cause ng salvation. Okay, so mauna Kasi siguro. gusto ko malinawan bilang isang manonood kung ano ba talaga yung pinagtalunan yung word na mahalaga doon tungkol sa kaligtasan. So, ang question ko, para magbigay linaw, yung bang ibig sabihin nyo nung mahalaga doon, yung ba ay ibig sabihin ang water baptism ay cause ng salvation o hindi ito cause ng salvation? Mauna siguro si Sino mauna? Brother Denmar. Okay. So, ako daw mauna. Okay. So, sinasabi ko po sa ating pagtatayo na hindi po mahalaga ang water baptism sa kaligtasan. We mean that it is not a condition, not a requirement for justification, not the causality of our salvation, not the justifier of the ungodly, no, na katulad nung umamin sa second cross-examination na kailangan i-immerse para ma-regenerate at ma-justify ang isang believer. Hindi po ganun ang paniniwala ko. Yun po nga ang tinututunan ko, yung pagsasabi na mahalaga ang water baptism as a condition or requirement for salvation or specifically justification. Yung question, Bro Mark. Sa ganung aspeto, medyo magkatulad kami ni Brother Denmar. Hindi siya prerequisite sa kaligtasan, pero mahalaga kasi siya yung bunga. Bunga na kung saan kapag yung pananampalataya ni Brother Denmar ay walang bunga ng water baptism, alam ng Diyos agad 'yun. Oo, hindi pa man niya tinatanggihan at ay alam na ng Diyos na hindi siya magbubunga ng water baptism. Kaya hindi na, sa una pa lang hindi maliligtas. Kaya hindi siya yung cause, pero essential siya. Linawin natin, hindi siya cause, pero essential sa kaligtasan. Hindi pwede alisin. Okay, thank you. So, I think yun na yung huli, mga kapatid. So, pasalamat po na. Mauna si Pastor Mark. Pasalamat na. Ayun, maraming salamat. Unang-una po sa ating Panginoon. Maraming salamat. Ganun din sa ating katanggaling si Bro Denmar. At natuloy kasi kanina, disappointed ako. Layo na pinanggalingan ko. Tapos, yung pala, hindi matutuloy. Kaya
maraming salamat na natuloy na ano no na nagkaroon tayo ng pribilehiyo na itama yung ipahayag ang tamang aral. Okay? Yun, maraming salamat sa ating patas na moderator na si Bro Rasha at ganoon din sa lahat ng kasama natin ka ating mga kaibigan dito sa DepCon at magigiting na debatista na ating mga kasama dito tayo natitrain sa mga kasama natin ito, mahusay itong mga kasama natin dito. Ayun, maraming salamat at sana may natutunan po kayo. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Okay, pasalamat din, Doc Denmark. Okay, maraming salamat unang-una syempre sa ating Panginoon ng Ama, Anak at Espiritu Santo na siyang nagbibigay at siya ang source ng ating knowledge and wisdom. No? So, all glory belongs to our God, who is our Redeemer, Sanctifier, and Justifier, mga kapatid. So, tayo rin po ay nagpapasalamat sa bumubuo ng Debaters Convention mula sa ating mga kaibigan, Pastor Ferdinand Sustento, kay Pastor Francis Sustento sa kanyang kapatid, no? Kay Brother Albert Hinkel, yung ating pilingerong theologian, and sa lahat, the rest of our colleagues here in Debaters Convention. And pinapasalamatan natin ang unbiased na moderator, Brother Rasha Vista, no? Na bias lamang po siya. Si Erwin de la Cruz ang kadinate, yan, and then, pinapasalamatan din natin si Mark, no, na ating kausap right now because naghintay po talaga siya after half a day na dahil nasa work tayo. And then, pinapasalamatan natin special thanks dito, mga kapatid, babanggitin po isa-isa, no? Ang Marikina Evangelical Reformed Church na pinuntahan natin last time, mga kapatid. And then, ang ating consultative team, si Pastor Nel Andigarbes at si Pastor Rene Medel, no? Nandyan din yung former Baptist na si Dr. Rocky Tulog, no? And then kasama sa ating consultative team, no? Ito siyempre yung ating pastor from San Mateo Baptist Church, no, or Baptist Reformed Church, no? I just forgot the name, but si Pastor Reuel Palitan. Si Pastor Reuel Palitan. So maraming salamat po sa mga nanonood at makakanood pa ng debating ito. God bless you and all glory to our God. Solideo. Lord. Okay. So, Rasha TV, gusto nyo magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or magkamon man sa dalawang ito, so meron tayong hamon dito, lalong-lalo na kay Brother Mark. So, ang hamon dito kay Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Meron ding hamon dito kay Brother Denmark, kay Reuel Celebra ng SDA, at meron ding hamon kay Ruben Ankilada ng Seventh-day Adventist. Meron ding mga hamon dito gaya ni Pastor Elmer at nandito din lahat-lahat. So basahin nyo mga kapatid, ang daming hamon dito sa ating debate. Ayan. So pwede nyo akong gamitin as moderator sa ating pag-uusap basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating platform mga kapatid. At by the way, gusto kong ugaliin natin mga kapatid na gamitin ang platform ng Debaters Convention as one of the member dito mga kapatid na magtatanong po yung lahat ng magagaling na debatista sa iba't ibang pananampalataya gaya ng mga nasa loob mga kapatid. Nandito si Pastor Eric Villanueva, mga kapatid ng CJCLS. Nandito din si Brother Denman Santiago ng Reform, Brother Albert ng Victory Church, Pastor Jeromel Amlo ng Gold, Brother Mark ng Born Again Oneness, Michelada ng Reform, Brother Noel Perfecto ng Catholic, Brother Martin ng Preterism. Nandito din si Brother Ron ng UPC, Pastor Shumaya ng End Time Church, Pantay Pinto, Zach Jacob ng Saksi ni Cristo, at yung aming Mother Earth, si Sister Nena Despidiones. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV mga kapatid. Pakifollow na din ako, Rasha Vista, sa aking Facebook, ang personal Facebook ko, dahil dito ako laging nagla-live. So mga kapatid, maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.
fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice.